serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Alright, isang masaya at mainit na pagbati po sa inyong lahat, ating mga kababayan sa loob man o sa labas ng bansa. Ito pong muli ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasa ilalim ng patnubay ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama ko po ngayon sa ating edisyong ito ng Global na Tayo, si Miss Stephanie Vicente, and of course meron pa tayong isang panauhin, pandangal sa edisyong ito ng ating Global na Tayo dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. Walang iba kundi si Ira May Mabolok. Siya po ay ang ating kasama mula sa San Mateo Municipal College. Unahin muna natin. Good day sa iyo, Steph. Good day sa iyo, kasamang Ray, at good day din sa ating OJT na si Ira. Magandang araw rin sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Good morning din sa iyo, Ira. Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon. Magandang araw po sa inyo, Sir Ray. And of course, sa inyo, Ma'am Steph, magandang araw po. At syempre, sa lahat ng ating mga tagapakinig, isang magandang araw po sa ating lahat. Alright, sige. Pero paalala lamang po sa ating mga taga-subaybay na ating programang Global na Tayo. Tayo po ay napapakinggan, napapanood sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Napapanood din po ninyo ang ating programa. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating Facebook page, doon po sa mga sumusubaybay sa atin, sa ating Facebook page, paumanhin po, no? Doon sa ating Facebook page, we are under suspension muna sa mga oras, sa mga araw, sa mga susunod na araw, because we're encountering some technical problems po dito. Pero inaayos na po natin yung ating Facebook page, and hopefully makabalik na po tayo sa ating Facebook page. Pero pwede pa rin naman yung makita yung ating Facebook page, no? Doon sa inyong Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre napapakinggan din tayo sa pamamagitan ng ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphone. Yan. Kaya saan man kayo naroroon, kayo man ay land-based o sea-based na OFW, o kayo man ay nandito sa Pilipinas, subaybayan po ninyo ang ating mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng inyong mga cellphone. Yan po ay sa pamamagitan ng ating PBS Radio app. Ayan. Kung kayo ay may gamit na, sabihin natin, smartphone, i-download nyo po yung PBS Radio app sa inyong mga Google Play. Hanapin nyo yung Google Play, i-download nyo po doon, i-type nyo doon sa search PBS Radio app. Okay? Makikita nyo po, i-download nyo po yun. Pag na-download nyo na, makikita po ninyo yung mga icons ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Nandun yung RP1, RP2, RP3, FM, and of course, nandun yung Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo po doon sa Radyo Pilipinas World Service icon. At para masubaybayan po ninyo ang mga programa natin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright? Sige. So, ngayong araw pong ito, naku, talagang marami tayong mapag-uusapan ngayong araw na ito. Ano po? Unahin muna natin itong nalalapit na eleksyon. Palapit na, no? Steph at Ira, ang ating eleksyon. At recently, merong tinambangan, pinatay na election officer dyan po sa bayan ng Odin Sinsuat sa Maguindanao, dyan po sa Mindanao, ano po. At that sent chills sa spine ng ating mga kababayan sapagkat hindi pa nagsisimula mismo yung campaign period para sa local election. Eto na, meron na kagad na mga election-related violence na ito sa ating bayan. Ang masakit dito, ito ang masakit dito, doon po sa Maguindanao Province, nagkaroon pa ng parang usapan, para may covenant na walang magsasagawa ng anumang election-related violence pagsapit ng local elections. Pero a week before, eto na, mayroon na kagad pinaslang na election officer. Ang ironic dito, hindi mga politiko o mga supporters nila ang nagpatayan, kundi dinamay nila ang election officer na hindi naman related sa kanila, di ba? Nagpapatupad lang yan ng election rules and regulations.
Pero ang Pinas lang ay isang election officer ng Commission on Election. Hindi politiko, hindi tumatakbo sa anumang pwesto, hindi supporter ng sinumang politiko. Election officer. Ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataong makapanayam ang Commission on Elections Chairman, si Attorney Erwin Garcia. At natanong natin sa kanya, since na nangyari ito, ano ngayon ang plano o recommendation ng Commission on Elections sa nangyaring ito sa Odin Sinsuat? Narito po ang kanyang kasagutan. Ang talagang sunod na aksyon ng COMELEC ay ako magre-recommend mismo ako na ilagay ang lugar under COMELEC control. At kapag ka nagkaganyan, medyo iba yung pagkilos sa gagawin ng COMELEC, kasama na rin ng PNP at AFP. So nabubuo na po yan yung ating gagawin yan na rekomendasyon. In fact, kahit yung buong probinsya ay pinag-iisipan na natin na maipalagay sa COMELEC control din. Although maaaring unfair doon sa ibang bayan naman na walang ibang kaguluhan na katulad niyan at dapat ay malimit lamang tayo dito sa Datu Udin Sinsuat. So yan po ang mga pangyayari at kasalukuyang hinaharap natin sa issue po na yan. Po naging pahayag, sagot ni COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia doon po sa aking katanungan, moving forward, anong susunod, anong gagawin ngayon ng Commission on Elections sa nangyaring ito sa kanilang election officer dyan po sa Odin Sinsuat sa probinsya ng Maguindanao. Alright, pero narinig naman natin, klarong sinabi ni COMELEC Chair Garcia na maaari nilang ilagay under COMELEC control hindi lang yung bayan ng Odin Sinsuat kundi yung buong probinsya ng Maguindanao. Kasi yung bayan po ng Odin Sinsuat, kasama po yan, bahagi yan ng probinsya ng Maguindanao. Alright, sige. So, pero ika nga doon sa ating mga kababayan na taga Maguindanao, wag daw po kayo mag-alala, magiging fair naman at objective ang Commission on Elections sa pagpapatupad ng mas mahigpit na mga pamamaraan o measures. Dahil hindi lang COMELEC ngayon ang involved dito, pati ang Philippine National Police dapat talagang masidi ang involvement nila dito, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng tinatawag na gun ban, di ba? Ano nangyari dun sa gun ban, na dapat sana ipinapatupad. Hindi lang naman nangyayari sa sa Maguindanao. Hindi lang nangyayari sa Visayas, maski dito sa National Capital Region, ang daming nahuhuli sa mga checkpoint na nagdadala ng mga barel. O kaya may mga insidente ng karahasan, magugulat ka, may dalang barel, nagpapaputok, pumapatay. Ano nangyari doon sa gun ban? May mga nakakalusot at nakakalusot. Ang isa kasi nakikita kong flaw dyan, yung tinatawag, pag may checkpoint, yung tinatawag nila na visual inspection lang. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng visual inspection? Step? Visual inspection lang, di ba? Ikaw, Ira, alam mo ba yon? Ang pagkakaintindi ko lang po dyan is yung kapag kunwari sa pagkapapasok ng mall, yung susundot-sundutin lang po yung susundot-sundutin. Oo, yung kung ano lang po yung nakikita ay yun lang po yung pinupuna. Yeah. Well, basically, near. Pero pag sa checkpoint kasi nangyayari, pabababa lang yung bintana ng sasakyan. Sisilipin lang yan ng mga pulis. Hindi niya pwedeng basta pababain yung pasahero, yung driver. Hindi pwede yon. Ang ano is visual inspection lang, titignan lang niya with a flashlight, titignan niya yung loob. Pag walang nakita, go. Ang problema doon is paano kung nakatago yung baril nasa ilalim ng silya ng driver seat o nasa passenger seat o nasa glove box, Hindi na mo nang pwedeng sabihin doon sa driver o pasahero na buksan mo yung glove box. Hindi ganon. Kung ano lang yung makita mo sa loob, yun na yun. Kaya kung minsan nagkakaroon ng loophole doon sa implementation na yon nung mahigpit na checkpoint. Pero that's a different matter to discuss. Pero isa yun sa nakikita ko na nagiging balakid sa mahigpit na pagpapatupad ng checkpoint ngayong pagpapatupad ng mid-year elections. Okay, pero matanong ko muna, handa na ba kayong dalawa para sa mid-year elections? Ikaw, Steph, handa ka na ba? Nako. Registered voter ka ba? Registered voter. Saan ka nakarehistro? Siyempre sa Malolos, Bulacan. Yun, sa Malolos, Bulacan. Ikaw, Ira? Registered voter na rin po. Registered voter. Regular ba kayong bumoboto? Opo. Ikaw, last election, bumoto ka ba? Barangay election, bumoto ka? Nako, hindi nakaboto kasi nasa coverage. Yun. Siyempre, serbisyo publiko muna. Pero yung last presidential election? Yes, nakaboto naman. Sinong binoto mo? Wag na. Tayo? Government employees tayo. Ikaw, Ira,
Last barangay election, bumoto ka ba? Yes po, humabol mula sa outing. Wow, galing pa ng outing. Kita mo yan. Nung last presidential election, Nakaboto rin. sino ba? Wag na rin, hindi na lang kita tatanungin. Okay, sige. Pero meron pang isang isa tayong issue na pag-uusapan. Bukod dito sa nangyari sa Odinsin Suwat. Merong move ngayon ang Commission on Elections, if I'm not mistaken. Talagang mismo ang Commission on Elections dito. Sabi dito, all elected barangay and sangguniang kabataan officials, SK, at saka barangay officials, ay pinapayagan sumama sa mga political and campaign activities para sa May 12 midterm elections. Ulitin ko pinayagan po yan ng COMELEC. Yung mga barangay officials and SK officials na sumama sa mga political campaign activities ngayong midterm elections. Sa pamamagitan po yan ng kanilang Resolution 24-001, pinayagan po yan, nirelease po yan ng Commission on Elections at sinasabi dun sa kanilang resolution, itong mga elected officials na ito, mga barangay officials, ay exempted dito sa prohibition for public officers na mag-engage in any partisan political activities. Exempted sila. Gayon na rin yung order sa Sangguniang Kabataan, di ba? Ngayon, pag-usapan natin yan. Sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, ano po ang inyong opinion dyan? Pursuhan natin yung ating mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Sang-ayon ba kayo na payagan yung mga barangay? Pag sinabi nating barangay officials, barangay captain, di ba? Yung barangay council, yung barangay kagawad, at kung sino-sino pang mga barangay officials dyan, di ba? Yung SK, siyempre, presidente ng SK, tsaka yung council ng SK, di ba? Kayo ba payag dun sa ano masasabi nyo dun sa naging resolution na yan ng Commission on Elections na pinapayagan ang mga barangay officials at SK, Sangguniang Kabataan officials, na sumama sa mga political activities. Pag sinabi natin political activities, ano yun? Ito siyempre yung pagsasagawa ng mga political campaign, di ba? Kasama rin ba dyan yung pamamahagi ng mga leaflets? Kampanya, basta kampanya, di ba? Kasama rin ba dyan yung pamimigay ng ayuda? Di ba? Di ba? Tandaan ninyo, mas madugo ang local campaign kumpara sa national campaign. Mas madugo yan. Mas marami ang nagbubuwis ng buhay sa local election compared sa national election. Ano yung local? Yan yung barangay, mayor, vice mayor, congressman, governor, vice governor, tsaka sangguniang bayan. Madugo po yan kumpara mo sa senator at tsaka sa vice president at tsaka sa president. Mas madugo yan. Bakit? Kasi doon po yung doon po yung ika nga nila, tinatawag nila base nila sa baba, sa lokal ng mga politiko. Doon po yung base. Doon sila kumukuha yung mga senator, yung vice president, yung president. Doon ang base of support nila sa local, sa baba. Okay? Kapag nabawasan ang support nila sa local, malabo sila makapasok sa senatorial, malabo silang manalo sa pagka-vice president, malabo silang manalo sa pagka-presidente. Ngayon ang tanong, ito po, padala nyo po sa amin ang inyong mga komento, padala nyo sa amin ang inyong mga opinion. Sang-ayon ba kayo sa naging desisyon ng resolution ng COMELEC na payagan ng barangay officials at SK officials na sumama sa campaign activities para sa midterm elections? Ayan. At kung pumapayag kayo, bakit? At kung hindi, bakit? Di ba? Ayan, sige po. Pero kunahin ko muna, ikaw ba, Step, payag ka ba na sumama ang SK at barangay officials? Meron po pala kasing Supreme Court ruling na sinasabi na yung prohibition ng kumbaga sa pagiging partisan ay limitedly applied lang sa mga government employees, sa mga civil service officers at hindi included ang elected officials. Saka napapansin na rin naman natin sa mga kampanyahan ngayon, kahit dun sa mga pang-national positions, ay merong elected official na kahit papano nag-e-endorse sa kanila na, especially, syempre may mga parti-partido yung mga yan. Kung sa national, nangyayari na rin naman yan, I guess, kahit hindi naman natin pagbawalan na yung sa local. Ikaw, Ira, bilang
ikaw pinakabata sa amin ditong tatlo. Sunod lang ako at susunod lang sa akin si Steph, no? Ikaw, bilang kabataan, pabor ka ba na kasama pati barangay at SK sa campaign activities ng mga kandidato? Para sa akin po, wala naman ho ako nakikitang kaso, lalo na sa henerasyon natin ngayon, etong sa paparating na eleksyon, pinakamaraming porsyento ho ang kabataan. At ang nakakalungkot lang ho sa pinakamaraming porsyento na yun ay hindi po masyadong aware or alam sa kung ano nga ho ba ang tungkulin ng pamahalaan. Sa ganitong kaso naman, naiisip ko lang ay sana kung magpapartake man ang mga SK officials at saka local officials natin sa kampanya, ay gawin sana nila itong oportunidad para syempre magpakalap ng impormasyon sa kung ano nga ho ba ang pamahalaan at kung ano nga ho ba yung tamang proseso ng pagboto. Okay, sige. Sa puntong ito, kami po ay ika nga magbabalik makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin natin, of course, sila Steph Vicente at si Ira Mapolog. Ayan. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. So, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pinasang resolution ng Commission on Elections na
pinapahintulutan ang mga barangay officials at SK officials na makilahok sa mga campaign activities in relation to the May midterm elections ngayong taong ito, 2025. So, okay. Pero, kanina, tinanong natin sila, no? Si Step at saka si Ira, kung payag ba sila. Pero, basically, meron silang, payag naman, ano? Medyo, pero, kinakailangan meron lang tayong, sabihin natin, safeguards or security measures na masisiguro na siguro itong mga barangay officials na ito at mga SK officials na ito ay hindi sila maging subjective dun sa pagsama nila sa campaign, ano, dahil alam naman natin na yung mga barangay officials na yan may sinusuportahang kandidato yan. Wag na tayong magbulahan, no? Wag na tayong magbulahan. Kay mayor ako bakit kita susuportahan, 'di ba? Kay congressman ako nabibigyan ako niyan nabibigyan ako ng tulong niyan 'di ba? Bakit kita susuportahan ni 500 nga, di mo ako nabigyan, 'di ba? Hindi, prangkahan tayo, 'di ba? Totoo 'yun 'di ba? Totoo naman 'yun, nangyayari 'yun Kaya nga maraming nagkakaroon ng kaso ng mga election related irregularities dahil diyan. Marami may nangyayari. Tsaka totoo 'yun na yung mga elected officials, mayor, vice mayor, congressman, nagbababayan ng tulong sa barangay. Okay? Which makes them, sabihin na nating favorable para sa mga barangay officials. Diba? Ikaw ba, sa inyo, na yung mga barangay officials nyo doon syempre lalapit yon kay mayor. Mayor, namatay po yung kapitbahay namin. Barangay captain ka. May namatay na na constituente natin sa barangay 1, 2, 3, 'di ba? Kailangan niya ng pampalibing. Wala isang linggo na kaming nagpapasugal doon, di pa kami makakota, di ba, ganyan. Kailangan namin ng totoo 'yun, ng ayuda. Syempre bibigay si mayor, di ba? Di yun pa lang mapapalapit ka na doon sa barangay na yon, sa barangay official na yon. As compared sa iba na hindi nagbibigay ng tulong. Di ba? Okay. Sa SK, may ganun ba nangyayari sa mga kabataan? Ang latest na nabalitaan ko yung nagbibigay ang SK ng educational assistance po para sa mga senior high school students. Yun. Pero ang tanong, saan nanggagaling yung pondo na ginagamit ng SK para magbigay ng educational assistance? Ayan ang hindi ko pa alam. Ayun, okay, sige. Anyway. Siyempre, tulong yan mula sa lokal na pamahalaan. Ang masakit doon, ang hirap doon, kapag tumakbo yung incumbent na official ng LGU. Halimbawa, kung si mayor tumakbo for re-election, ikaw ba, for example, barangay captain ka, marami ako na itulong sa'yo, hindi mo ako susuportahan? Tanong ko sa'yo, Step. Siyempre, mapipilitan ng suportahan kasi siyempre, throughout the term ni Mayor ay, kumbaga, nagbibigay na siya ng tulong dito sa mga barangay captain. No? Alangan namang sa kalaban pa kumampi. Ayun, no? Pero yung sa atin is yan, parang anong tawag dito, hypothetical na situation. Diba? Pero hindi mo naman masasabing hypothetical lang yan, kundi nangyayari talaga yan, reality yan. So parang sa tingin ko, in my own opinion, parang mahihirapang makabuelo yung ibang partido, yung ibang kandidato. Sige. Okay, pero sa tingin nyo ba sa puntong ito, mature na ba ang ating mga kababayan? Are we mature enough, yung mga voters natin ngayon? Are we mature enough to discern and distinguish kung sino ba dapat na iboto? Regardless kung yan makikita niyo kinakampanya ng inyong barangay official o yung mga kabataan dyan baka mamaya, siyempre tabarkads yan di ba? Yung mga taga-SK, di ba? Mga tabarkads pa yan. May connection ng mga barkada yan. Mape-pressure ba kayo ng inyong mga kaibigan, lalo na ng mga SK officials, sasabihin, ito na lang iboto natin, di ba? Ganyan. Mape-pressure ba? Are we mature enough? Unahin ko muna yung kabataan. Si Ira, sa tingin mo, lalo na sa kabataan, yung mga voting age, yung mga voting age natin.
Sa palagay ko ho, karamihan sa aking mga nakakasalamuhang kabataan, hindi pa po sila masyadong aware kung ano nga ho ba yung ginagawa ng mga senator, ginagawa ng mga kapitan, or whatsoever. Wala pa pong masyadong kaalaman ang karamihan sa mga kabataan. Meron nga po akong nabasahan, sabi is, ang mga mamamayan daw po, karaniwan, ay bumoboto base sa kung sino yung gusto nilang mamuno, hindi sa kung paano nila gustong pamunuan sila. Base doon, doon ko napagtanto na kaya siguro mas lumalamang o umaangat sa eleksyon yung mga kilalang tao na ay dahil iniidolo na po sila ng mga tao at hindi po masyadong pinagbabasehan yung tatawag nga po nating credentials pagdating sa mga politiko. Yun. Ikaw, Step. Nag-agree ako, no, sumasang-ayon ako kay Ira na kailangan pa talaga ng voter education. Pero syempre alam naman natin, no, dito sa Pilipinas, mas mabigat talaga yung name recall. Kumbaga kung sino ang kilala, yun ang iboboto. Kaya siguro mas dapat, lalo na ngayon, election season pa naman, ay mas lalong itaguyod, maglunsad ng mas, kumbaga, mas pinaigting na voter education methods o mga strategies, especially sa COMELEC, no, sa mga COMELEC field offices, no, kumbaga bumaba na talaga sa grassroots para mas maintindihan. Kasi lalong-lalo na yung mga rural areas natin, hindi naman sila, kumbaga hindi lahat may access sa internet, no, yung mga marginalized sectors natin, hindi lahat may smartphones, may computers. Kaya kumbaga kailangan siguro yung mga opisyales o yung mga employees, mga election officers, sila na mismo yung lumapit at sa tao para ma-educate sila kung sino dapat yung, ano ba yung mga dapat hanapin, no, sa mga kandidato para maiboto sila sa darating na eleksyon. Yung sinabi mo na name recall, ano din yan similar sa dynasty, no? Kasi hindi wala pag hanap mo yung name recall, hindi malalayo ang dynasty diyan. 'Di ba? Pamilya na 'yan at naka-foothold na 'yan. At marami nang ininvest yan dynasty na 'yan para magkaroon ng name recall. Pag wala kang pera na panggastos, mahirap, no? Kaya kailangan talaga may pondo. Kaya nga may partido Kasi ang partido ang nagpipinance ng iyong election campaign. Gusto ko man pahabain itong ating usapan. Medyo na tayo running out of material time. Maraming salamat, Steph. Thank you very much for joining me today. Maraming salamat din, kasamang Ray, at syempre sa ating OJT na si Ira. Ira, thank you very much. Yan, maraming salamat po sa opportunity na maging parte ng programang ito, Sir Ray, and of course, Ma'am Steph. Alright, bago tayo tuloy magpaalam, paalala po, ang programang Global na tayo at ang iba pang programa sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating online digital platform ay pwede po nyo ma-access sa inyong smartphone, sa inyong mga iPhone, sa pamamagitan ng inyong cellphones, maging sa laptop, basta may signal, may data, ma-access nyo po kami sa ating live audio streaming. Ulitin ko po, paano nyo kami ma-access sa inyong mga kung kayo may smartphone, punta kayo sa Google Play. And then, i-type nyo doon, i-search nyo yung PBS radio app. At kapag lalabas po yun, pag na-download nyo, makikita nyo yung mga icons ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. At makikita nyo rin yung Radyo Pilipinas World Service tile icon. I-tap nyo po ron para mapakinggan ninyo yung ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, pwede din po kami sa YouTube. Napapanood din po ninyo kami sa YouTube. Sa inyong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service at makikita nyo na po doon lahat ng mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. Maging yung mga nakalipas na mga programa, kung gusto nyo balikan, parang podcast, kung gusto nyo balikan, pwede rin po nyong balikan. So, gayon din po, no? Antabayan po ninyo yung mas pinaganda, mas inimprove na Radyo Pilipinas World Service Facebook page sa mga darating na araw. Alright? Sige. Okay, so like, share, and subscribe. Tama ba? Like, share, Like, follow, share, subscribe. Yes. Doon sa ating mga social media app. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Salamat din sa ating mga nakaakibat, sa ating Master Control. Siyempre, nandyan si Milo Jonela, nandyan si Hero, nandyan si Jay,
And of course, Last day na niya ata ngayon. hindi, bukas, bakit concerned ka na last day niya? Last day na Bakit niya. parang concerned ka na last day niya? Anong pangalan niya? Ayan, shout out kay Henry Doblas ng Rizal Henry Doblas. Technological University. Parang concerned ka kasi na kahapon ka pa malungkot. Ala, syempre Kasi tsaka- kasama na natin. Ang tawag mo sa kanya by last name, Doblas. Sila din po. Parang inaangkin mo na siya, Doblas. Issue. Alright, bukas pa naman si wag ka pang mag-alala, may 24 hours ka pa. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati ng tsismisan at tsikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.